Teka. Hindi, ano, itakram. Para pinapsiyan dito, sila. Pwede photo op muna, hawakan nila yung ano. Hawakan nila dalawa yung ano. Yung gano'n yung hinahawakan ng ano. Oo. Sila naman muna ang hawak. Dalawa lang sila. Man lang sa pinayo. Mayor ka, chairman. Dalawa lang sila. Oh. Dalawa lang. Yorme! Ano yung sa kabila yan? Para tuloy-tuloy. Para yung mga hindi na tuloy-tuloy. Higa mo muna pa rin. Okay, good. Pinagkakaan ng isang ano rito. Padala ka ng isang tao rito. Patitingin sa isang ano rito. Jeep. Paul Walker. Sa lumang platform. Ito po kami po, sir. 501. Ito. 501, sir, gawin po. Monitor mo yung sinabi ni siya, oh. Po, sir, monitor po. Papapagay po ko lang na oras, sir. Okay, yung authorization po natin nandito siya ni Lulong na kinito, ah. Kasi yan. Okay, sir. Pulang. Wait lang, sir. Sir! Pulang ayaw mo. Sir! Sir! Mic, tanggalin niyo yung mic ko, naka-umang na. Baba yung mic. Okay lang kayo, boy. Diyan ako picture. Kayo ka na lang. Ayos ba? Sila na. Anak, kasama ako. Baka na ka, boss. Walis ka na dyan.
Ay, okay. Hawakan niyo. Tapon nyo na yan. Okay na. Sa likod na kita. Kahit may baba ko Thank you very much sa coming. As you all know, pagkamas weeks, medyo wala namang bagyo, pero patuloy ang pagulan. And the city of Manila, we've been receiving requests and complaints magpaka, yung araw, aura, south of Manila. To the airport, MMDA, kita nila talaga na ang tanging temporary solution with regard to this load of water, mabuksan yung isang nakaharang na malaking lagusan ng tubig papuntang labing sa dagat. Yung natin yung kanina for our in preparation of the coming weeks na patuloy na patulan sa ating bansa, particularly sa Maynila. This will serve about 1 kilometer of drainage system from here to Tap Avenue. Malaking kaluwagan ito at nakita nga namin ni Chairman kanina na nung pinangat, ayun, umagos yung tubig. So, sa ngayon, hopefully, mabawasan yung stagnant water somewhere in the east going to the west. At kung bubuhos sa malakas at ulan, kung bumahaman, we are hoping na humupa agad. Uy, Mike Jemmy. Humupa agad yung tubig ulan. At nang sa ganon, we can continue to at least, very least, prevent to damage the properties and safety of our students. As you all know, 1 kilometer away from this, puro eskwelahan, at yung mga mamamayan na naghahanap buhay, at mga mamamayan sa Paco, Ermita, Balatin area. Kalaunan, meron also na yung DNR budget na ibinigay sa DPWH na lumang amount. Sana madagdagan na ng DNR para na madagdagan yung development na ginawa para sa STP with regard to the mandamus requirements to the city and to the national government. So for the meantime, pwede itong ibaba, pwede itong bukusan. At pinarantihan naman, tutulungan kami ng MMDA na anumang solid materials floating in our body of water in this corner, tutulungan kami ng kulit. In fact, may crash truck na doon dito sa likod ng material. So yun yung no-witness ninyo. This is pinangunahan ng ating national government through MMDA. We're very happy as Manuelios na kami naman ay napakinggan yung dinudulong ng taong bayan. So that's what we witness. Yorme, matagal mo ba nakasara yan? Nakaharang? Bakit po nakaharang kami nakasara dyan? Dala na para yung mga tubig, baha o any form of liquid, wastewater coming from the east papuntang west ay dumaan sa STP. The challenge is the load of water hindi kinakaya noong disenyo
yung STP across Ross Boulevard. Sabihin, baka nagtatanong dito lang, meron din problema doon sa bandang Remedios. So, kailangan talaga madagdagan. And we are hoping that the national government help through DNR at DPWH na kung po pwede, pagtuunan natin ng pansin yung mandamos requirements ng ating pamahalaan para sa punong ekutibo ng ating bansa. Ano lang naman to, konting dagdag na pondo para mas marami pang tubo at makina na patuloy na paglilinis ng ating mga wastewater. Dolomite. Chairman, ano po yung naging problema at ano po yung solution sa issue po ng Dolomite? At after naman po kay Yorme, doon po sa issue po ng Dolomite, ano naman po yung posisyon ng pamalang tungal para po masolve yung problema sa pagbaka ng Dolomite? Pagkilang po kasi yung drainage system dahil sa Dolomite project kasi nga according sa Mandamos order na sa discharge sa Manila Bay, yung tatlo pong outfall, isa na po ay hinarang po yung tubig para nga po pag-aani sa discharge treatment bago i-discharge dito sa Melodo. Kaya po maliit po capacity na SPP para i-process na agad-agad yung tubig. Hindi kaya yung SPP yung volume ng tubig na dumagat. Kaya po nagkakaroon yung mundo, nag-iipon po sa silusada bago makikabas. Kaya nga po natin ngayon para mapalabas po na during rainy season. Agad para po hindi maharang at magbaka. And with this, hoping na kami na sufficient ito para mailabas yung tubig during rainy season. At kung hindi po, may isa pa pong outfall na doble nito ang laki doon sa Remedios na kung hindi po makakaya pa rin ilabas yung tubig sa agad-agad, baka mapilitan yung po kami na buksan yun para nga po maiwasan yung pagbaka dyan po sa Remedios top area. Again, temporary solution po ito, ibabalik naman po namin yung mag-init at wala na yung ulan para ma-comply na rin yung Mandamos na pag-malilisin na yung naglalabas sa Manila Bay. Ibang pag-usap po kami yun na kasi nakita nyo kahit na kailangan magalis kasi mabigat talaga yung cable. Baka pwede namin lagyan na yung chain block na ba ngayon na maalis siya kahit ng tao lamang na at maibalik. Like kunyari wala namang ulan, kung na to, pwede namin isara muna para malinis yung tubig na mag-discharge. Dahil sa ngayon, nakita nga namin, pagkabukas wala pang ulan. Ang lakas ng tulo ng tubig. Imagine mo, kung may ulan pa, mas lalo na mas malakas yan. And yung Remedios na outfall na ito, palitan yung sa natin. Kaya nga po, hindi pa po magiging solution. Ibuksan na rin po namin sa outfall during the season. Well, ano po sa mandate namin, flood management po ay it's just that yung mga major flood control projects po ay nakalagak po yan sa DPWH. Sila po ang nagpapagawa, sila po ang area activity. Even yung mga major drainage system po ay gumagawa po yan. Pag nagawa po nila, ito-turn over po sa aming competition. Doon lamang po pumapasok yung jurisdiction. Pero habang ginagawa ang repair, habang ginagawa ang WHO, yan po yung sinasabi ng Secretary
maaari po ng technical assistance sa amin. Dahil sila po ang nagpapagawa niya. Pagkagawa, ika-turnover sa amin. Yun po yung jurisdiction namin. Yung software flood management concern. So far naman po, nakakaya sa aming 71 station. Lahat po yan ay gumagana ng full capacity. Yorme, sir, yung position po ninyo sa Dolomite, at effect na po niya sa kapalaran. We will continue to cellphone ringing. Konti-konti ba ba? Kasi, siyempre, puntahan na yan ng tao. And whatever guidelines of the will give us, we have to do our part as a city government and working hand in hand with the national government. In this case, apat na bahagi ng pamahalaan. Ahensya, Bukal, MMDA, DPWH at DEA. So, tulong na. But first things first, yung talagang pinagtutuunan namin ngayon ay yung hinihingi ng mga taga-Maynila na bigyan ng atensyon yung marami talagang dito sa nasa. And we don't want to see in the news that because of nagbahay, buhay pang nakitil, whatever reason. And itong pansamantala na ginagawa natin, one way or another, through some sort of resources na in the future na pwede ma-utilize ng national government towards to this project, dumating. Pero hindi naman para ikipit-balikan namin yung tulad namin as well, as you all know, talagang niluhuway namin lahat ng impurnal dito sa Maynila to create more space and absorb and carry more water, wastewater. That includes rainwater in the city. Yan ang mga, even yung mga scientifico, yan ang sinasabi nga, immediate solution for now. But in line with our aspiration also, na in the long term, itong STP is the solution of everything. Malinis na tubig na itatapon sa Manila Bay. Having said that, at least maliwanag na kulang pa yung pasilidad na ito. So, with regard to that, we have to put more this type of facility all over the west side of the city of Manila. And even up to the north. Remember, we have also Sumugapo, Estero de Balot. Marami pa kami nandun na makadagdag ding dumumi sa tubig dagat na Manila. So, one, we are grateful na meron na ito sa Rosebud. Now, we found out after so many years of using it, and the load of water so much already, so kailangan i-innovate, dagdagan. Yun naman, yun yung talagang pangmatagalang solusyon. And of course, isuyo kami sa aming mga kapwa taong pamahalaan na talaga ni Pangulong Marcos, DNR and DPWH, baka pwedeng pagtuloy natin two things, no? One, patuloy tayo tutupad sa ipinag-uutos na yung mandato. Two, dapat we should not stop in killing more facility para naman sa ganoon maiwasan natin yung makadisgrasya ng mga ari-arian ng tao at yung kaligtasan ng tao pagdating sa usaping pagbaha sa Manila. And not only Manila, at nararamdaman na natin sa Metro Manila. Kung anong take ng taong bayan ngayon, is po, modest assessment namin ni Chairman at sa ng kanyang team at ng team ng City Government, malaking may epekto ito sa load. It will not solve. It will not solve. We are not claiming it's going to solve the entire problem because the
solution, kailangan talaga ng malaking programa pa. In addition to this. For the meantime, ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping, pagbukan liwayway, umupa na. Yun ang minimum goal namin. So, effort ng MMDA, effort ng DPWH, effort ng Manila, to plug our drainage system to clear mga water passage like creek and ilog. So, tulong-tulong lang. Kasi talagang kawawa ang tao. Yes. Wala tayo lumalayo, matate. Yes. Panahon ng bakuna, Yes. nasisi ka, mapatira ka. Yes. Tama na. Administrasyon. Yung pag-alaman namin, ako, exclusive din, pinakman yung 4 na malalaking dito, drainage, para proteksyonan yung dolomite. Hindi mo masisisi ang taong bayan na kunin ang atensyon ng pamalas, whether lokal or nasyonal. Dito sa naman talagang tatakbuhan ng taong bayan, hindi ang kanyang gobyerno. We don't take it parang natawag yan, mabalat si Uyas. We wanted to offer and find ways to solve the problem. At that time, nung kalaunan, lumiwanag sa taong bayan at lumabas din ang katotohanan na there are some individuals who committed neglect or kulang sa PLC, tender loving care. Yung pamalasakit, but that is water under the bridge. Having said that, the presence of MMD today in Manila, in your city government, at the very least that we can say, we are hearing you. Nadidinig po namin kayo. Pinagiginggan po namin kayo. I hope also, ito naman, Chairman and I agrees with this. Mananawagan naman na kami. Mga basura ninyo, ilagay niyo po sa tamang sisigla. Basta kami, kukunin naman namin sa takdang oras. Nag-normalize sa connection. Because this will add up to a Iranian pagbara ng ating province. Kami naman, hanggat kaya namin, hanggang magkakulami kami sa hinihilig kaka-dutdut ng dutdut sa impunan, it will not stop because it is our job. But gagaangan lahat, both sa mamamayan at gobyerno, kapag ang mamamayan din nagpusa naman ng disiplina at nagparticipate. So yun ang aming common na panawagan. National government, we'll do our job. Will not stop. Sir, may target number po ba tayo or specific facility na target for flood control? May timeline po ba tayo? Okay. I think napabalita na rin na ang City of Manila, meron na kaming what we call drainage master plan. It was recently approved by the city government. Then this drainage master plan will be shared to MMDA, to DPWH. Ano ang take ng tao doon? Kalaunan, lahat ng pagawain sa internal security system, meron ng Biblia o gabay ang lumalag. So, if we are going to create a system like this, katulad ito, hindi na yung magtuturuan o magsisisiyan. Kasi nag-uusap na yung mga tubo. O tubo ng MMDA, tubo ng DPWH, tubo ng Manila. Yun ang aming and then how much it will cost? Ano bang ulo? Pag national government. Ang mga 140 billion. Ganun mo kalaki. Now, the question is, ano gagawin ninyo? Unti-unti namin. Kahapon, nag-meeting kami ng MMDA through chairman, tutulong din sila. Kausap ko naman yung regional office ng DPWH, tutulong din sila. So it's gonna begin. Maraming mga gawain. Ito ay isa lang of hundreds of drainage problems here in Manila. I don't know with other cities, but
alam namin may problema. Ngayon, naghahanap kami ng solusyon. Whether pan-age, or immediate, or long-term. But we will not stop. Kinagaratehan namin ang mamamayan. Hindi titigil. I guess yung resolution. Ayaw mo na, okay?